Gusto niyo po ba yung isa pang wanted, mga kababayan? O eto yung isang wanted. May sinasabi. Program at Oh, oh, secretary. Si Harry Roque, mga kababayan. Bakit kada ihinto ko yung video nito, nakabuka yung bibig ni Harry Roque, ano? Atras ka natin. Oh. Yan po ngayon si Harry Roque, mga bossing. No? Yan na po siya ngayon, medyo stress na. Stress na po, mga kababayan. Eh, ang hirap po ng magtago, ha? Hindi po biro ang magtago-tago. Biruin mo, ganito yan, mga kababayan. Although hindi ko pa naranasang magtago. Oh. Hindi ko naranasang magtago, mga kababayan. Eh, yung tipo bang matutulog ka na, no? Bandang alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi, hindi matutulog ka na, Diyos ko po, ano ba yung kinasadlakan ko? Ano ba yung kinahinatnan ng buhay ko? Tapos bigla kang magigising, maiisip mo, naku, hindi ako pwede matulog na mahimbing. Dahil baka mamaya kapag natulog ako ng mahimbing, nakapasok na yung mga naghahanap sa akin. O, di ho ba? Ngayon, maya't maya, gising yan si Roque. Baka kada oras gising yan si Roque. Titingin-tingin sa paligid, ano? O, kaya tingnan niyo yung itsura. Mukhang malaki na po ang eye bag, mga kababayan. Pero eto, bumabanat siya. Alam niyo naman po, mahilig bumanat sa social media si Roque. Pero po yung ipagtanggol yung kanyang sarili doon sa kamera de representante, wala! Ayaw! Oh. Di ho ba? Tsaka baka yun din ang itanong sa kanya kasi minsan iniisip ko, kinakabahan si Roque nasagutin. Oh, kasi si AR, di ba, nagsabi, may joint account po kami. Ako, pwedeng mag-withdraw pero hindi kailangan na maglagay ako ng pera. Oh. Baka kinakabahan din ho si Roque, mga kababayan, na ipaliwanag yung tungkol sa joint account. Pakinggan ho natin ang banat ni Attorney Harry Roque, mga bossing, na gumagamit ng VPN para makapagtago. Pero tingnan nyo naman kung anong klaseng mga taong nasa gobyerno tayo ngayon. Lalo na yung mga halal na mga tao sa gobyerno. Tingnan nyo naman kung bakit lantaran talaga ang korupsyon ngayon sa Kongreso. Yung 5,500 na flood control na kapag umulan, baha pa rin ang Pilipinas. Ayan na naman si Harry Roque. Nandun na naman siya sa 5,500 flood control na nakasaboy po o nakakalat sa buong Pilipinas. Akala yata ni Roque nandoon lang sa Marikina, nandoon lang sa Pasig, yung 5,500 flood control. Alam niyo po, mga kababayan, yung idol ni Roque, ito, 13,917 flood control project boosted by Duterte. Ongoing issues fall to his administration. Wala po tayong narinig sa Pangulo na inaatake niya ang dating Pangulo dyan, mga bossing. No? Hindi natin narinig na nagrarant o nagsisisigaw o naninira ang ating Pangulo about dyan sa flood control na yan, mga kababayan. Kung yan po gumana, nasaan ba ako tuturo? Dito ba o dito? Nasaan ba? Kaliwa, kanan? Basta bahala na. Tingnan ko nga dito sa cellphone. Kung yung 13,917 mga bossing na flood control gumana. So, titingin. Pag nandito ako nakaturo, ayan. Ang bagal naman. Dito. Bahala na. Kung yan po gumana, mga kababayan, nung panahon ni PBBM, panigurado ko, wala na din pong baha. Wala na din pong baha. Ilang taon nakaupo ang dating Pangulong Duterte, no? With that flood control. Bakit hanggang ngayon meron pa din? At isinisisi nila kay PBBM na halos 2 taon pa lang nakaupo. Ano yung sinasabing 13,917 na flood control? Bakit walang nangyari? Ngayon, sabi dito, the Marcos administration is carefully reviewing past flood control project without public blame. Tama. Diba? Hindi natin narinig ang Pangulo na, nasan yung sinisisi ni Duterte? Sinisisi ni Duterte ako. Nasan yung 13,917 niya? Ba't hindi gumana?
without public blame or social media attack. Instead, if nagpo-focus sila nung paghanap ng solusyon at addressing the issue, no, to improve flood mitigation and communication, community protection, mga kababayan. Sabi, ito, yan pa, 65 million. Tomas Leong, 65 million yon. Yan pa, yung gustong ipasagot sa kanya, dinadivert niya sa ibang sa ibang usapin. Idililipat niya sa ibang usapin. Yung dapat na sinasagot niya, mga kababayan, yung dapat pong sinasagot ni Roque, yung nag-umpisa yung pera niya ng 125,000. After a year, naging 3 million. After ilang years, 65 million. Yun po lahat, mga kababayan, ay nasa pagitan ng pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Control po ang mga paborito ng mga kurakot na politiko. Dahil sa flood control naman, hindi sila masisigurado kung paano nila mapapatunayan yung pangungurakot. Kasi ang flood control, desilting, yung pagtatanggal ng mga lupa na na-accumulate o yung mga... Ibabalik lang namin to. Bakit hindi gumana to? Di ba? Bakit mas madami yan? Magti-triple nga yan eh. Pero walang gumana dyan. Paano mo naman talaga ma-measure kung sila yung nag-desilt, no? So talaga ang paborito nila ay flood control. So sa akin, ating Pangulong Duterte, may sinasabi si Roque, paborito nyo daw po ang flood control. Ayan, kaya napakadami nyo daw pong ipinagawa kasi hindi daw po mame-measure. Hindi daw po mame-measure kaya parang binabanatan niya si dating Pangulong Duterte dito. Yung matanggal talaga ang korupsyon, kailangan integrated flood control program at kinakailangan talaga walang kinalaman ang mga politiko, ang mga kongresista lalong-lalo na. Bakit hindi yun yung pinagawa ni dating Pangulong Duterte? Okay. Ibig mo ba sabihin, kinurap din ng dating Pangulong Duterte? Yung sinasabi mo? Alam niyo po dati nung panahon ko, ito naman po yung 17th Congress. Pang-national na proyekto, walang pakialam ang congressman. Ang talagang nakikialam lang ang congressman ay yung mga budget na bumabagsak sa distrito. Ano ba yung mga budget na bumabagsak sa distrito? Ito po yung mga project na 100 million at pababa. Kasi ang nagbibidding niyan yung district engineer. Pero ngayon ang balita ko, pati yung mga proyekto na mas mahal kaysa sa 100 million, basta nasa distrito ng isang kongresista, kumukbra na ang congressman. Madaming alam si Roque. Madaming alam si Roque, mga kababayan.